Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 25, 2025. Yung minomonitor nga po natin na si Bagyong Bervena, ito po ay bahagya pang lumakas. Tinataglay nga po nito yung lakas na abot sa 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po ito na abot ng 90 km per hour. At sa ngayon nga po, yung pinaka-actual location po niyan ay andito nga po yan sa may coastal water ng Iloilo or dito nga po sa may Guimaras. Expected na nga po natin, diretso na po yan dito sa may parte ng northern portion ng Palawan. At pag ito po ay nasa parte na ng West Philippine Sea or dito po nga sa may Sulu Sea, posibleng mag-intensify pa nga itong si Bagyong Bervena. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron pa nga po tayong posibleng imo-monitor na susunod na posibleng magiging tropical depression or mahinang bagyo pagdating nga po ng December. Sa ngayon nga po, nakataas pa rin ang storm wind signal number 1 dito nga po sa may parte ng Cuyo Island, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Leyte, Eastern Samar, Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, at Agusan del Sur. Yung mga northern portion po yan at dito nga po sa may parte ng Misamis Oriental at ng Zamboanga del Norte. Iba yung pag-ingat at paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil mapaminsala nga po itong si Bagyong Bervena dahil sa dulot nitong mga pag-ulan dahil posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito nga po sa forecast track na inilabas ng ating European Center, so possible nga po mamayang alas 2 ng hapon. Ito nga po ay dito sa may karagatan ng Sulu Sea at dediretso naman po yan dito nga po sa may northern portion ng Palawan. Yung pinakadadaanan po niyan, ito po yung ating pinakamalapit na kuha. Possible nga po dito sa El Nido, Palawan, dadaan yung pinakasentro nga ni Bagyong Bervena. At dito naman po sa ating advanced weather forecast, so possible nga po bukas ito po ay nasa West Philippine Sea na at bahagya pa ito yung lalakas, kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan. Bagamat naman po nawala yung bagyo dito sa may parte ng Luzon, yung shearline naman ay magpapaulan sa parte nga po ng Luzon, kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. By November 27, ito po ay tuluyan lalayo sa ating kalupaan at posibleng lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 28, yung shearline naman at northeast monsoon na nakaka-apekto sa ating bansa. By November 29 naman po, magiging maayos at maganda na ang lagay ng ating panahon. Pagdating naman po ng November 30, so expected pa rin po natin yung amihan at yung shearline. At pagsapit naman po ng December 1, asahan po natin mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa eastern section ng ating bansa. Ganun din po pagsapit ng December 2. By December 3, yung nakaka-apekto pa rin sa ating bansa, possible nga po magkaroon tayo ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng December 4, tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Magkakaroon din po ng mga possible low pressure area pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. By December 6, so expected natin, ito nga po yung ating imo-monitor na sama ng panahon na papasok sa ating bansa. At kung mapapansin nga po natin, yung shearline nga po ay patuloy na magpapaulan po yan sa may parte ng Central and Southern Luzon. By December
7, posible nga po maging tropical depression or mahinang bagyo. Itong low pressure area na nakita natin yan sa ating advanced weather forecast at posibleng dediretso yan sa parte ng Bicol region patungo nga po dito sa may parte naman po ng Central Luzon. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.